Kabanata 1581, ang huling alas ni Hierarch Skycloud at ang pagbangga ng dalawang halimaw. Hindi man niya gustong paniwalaan. Ang katotohanan ay nasa harapan na niya. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin ito. Mas malakas si Zephyr kaysa sa inaakala niya. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang naunawaan. Marahil, ang batang nasa harapan niya ang tunay na pumatay kay Tianmie. At kung ganoon, napakakilabot ng kanyang lakas. Hindi ko matatanggap ito. Galit na sigaw ni Hierarch Skycloud habang nakatitig kay Zephyr. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Paano magiging mas malakas ang isang Spirit Realm practitioner sa isang ika-4 na antas ng Alchemy Realm na eksperto? Imposible. Boom! Habang nagngangalit ang kanyang puso, sunod-sunod na sumabog ang napakalakas na aura mula sa kanyang katawan. Kasabay nito, nagsimulang mabiyak ang mismong kalawakan. Mula sa likuran niya, unti-unting lumitaw ang isang sinaunang multo na naglalabas ng nakapangangilabot na presyon. Ito ang kanyang pinakamalakas na alas. Sa isang kumpas ng kanyang mga kamay, unti-unti siyang sumanib sa sinaunang multong iyon. Sa sandaling magtagpo ang dalawa. Boom! Isang walang kapantay na kapangyarihan ang sumabog. Ang kanyang aura ay patuloy na lumalakas hanggang sa umabot sa sukdulan. Pagkatapos, swoosh! Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang namuo sa kanyang kamay. Makalipas ang ilang sandali, isa itong naging kakaibang sibat. Isang sibat na nababalot ng napakadilim at nakakatakot na aura. Sa bawat paggalaw nito, lumalabas ang malamig na liwanag na tila kayang pumatay ng sino mang haharap dito. AAAAAH. Sa isang malakas na sigaw, sumugod si Hierarch Skycloud. Saan man siya dumaan, nababasag ang kalawakan. Nanginginig ang lupa. At tila guguho ang buong paligid. Naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Alam niyang, hindi ordinaryong pag-atake ang paparating. Isa itong buong lakas na pag-atake ng isang eksperto sa Alchemy Realm. Kailangan niyang mag-ingat. Sa isang kisap mata, parang isang mabangis na tigre ang sibat na Ramagasa patungo sa kanya. Tinakpan nito ang lahat ng posibleng daanan ng pag-iwas. Maging ang napakalakas na kamao ni Zephyr, ay tila nahirapang salagin ang kakaibang sandatang iyon. Pagkawasak ng bundok at ilog, malakas na umungal si Hierarch Skycloud. Buong-buo na siyang sumanib sa sinaunang multo sa kanyang likuran. Kasabay ng pagindayog ng kanyang sibat. Isang mapanirang puwersa ang Ramagasa kay Zephyr na tila kayang wasakin ang langit at lupa. Hindi maiwasang humanga si Zephyr. Gaya nga ng inaasahan. Karapat-dapat ngang tawaging eksperto sa Alchemy Realm ang kanyang kalaban. Ang sibat na iyon ay naglalaman ng napakalupit na killing intent na hinaluan ng sinaunang kapangyarihan. Ngunit, hindi pa rin sapat iyon upang pabagsakin siya. Malamig na ngumiti si Zephyr. Sa isang kumpas ng kanyang kanang kamay, nagsimulang magtipon ang nagngangalit na kulog at kidlat. Boom! Isang nakakasilaw na kidlat ang biglang sumabog. Anong nakakatakot na teknik ang ilalabas ni Zephyr gamit ang kapangyarihan ng kidlat? Mababasag ba ng mahiwagang sibat ni Hierarch Skycloud ang depensa ni Zephyr, o ito mismo ang mawawasak? Sino ang tunay na mananaig sa banggaan ng sinaunang kapangyarihan at ng tunay na dragon? Kabanata 1582, ang nakakatakot na lightning spear at ang pagbagsak ni Hierarch Skycloud. Boom! Mula sa katawan ni Zephyr, isang napakalakas na presyon na tila rumaragas ang kulog ang sumabog at yumanig sa buong paligid. Sa kanyang kamay, unti-unting nabuo ang isang nakakatakot na sandata. Lightning spear. Basag. Parang kampanang umalangaw-ngaw ang kanyang tinig. Nagningning ang kanyang mga mata ng matinding determinasyon. Pagdating sa kapangyarihan ng sibat, hindi pa siya kailanman nabigo. Klang. Sunod-sunod na kumidlat ang lightning spear. Ang rumaragasang kidlat ay tila naging isang tunay na dragon ng kulog na walang tigil na umuungal sa himpapawid. Boom! Kasabay nito, ang napakalakas na aura ni Hierarch Skycloud ay parang isang higanteng bundok na dumagan kay Zephyr. Ngunit, sa sandaling magbanggaan ang dalawang kapangyarihan,
Biglang tumigil ang pagsalakay ni Hierarch Skycloud. Sa kanyang harapan, nagngangalit ang mga dragon ng kulog. Ang buong kalangitan ay naging isang dagat ng kidlat. At sa loob lamang ng isang iglap, direktang nilamon ng lightning spear ang lahat ng kanyang pag-atake. Boom! 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 Walang pag-aatubiling pinakawalan ni Zephyr ang buong kapangyarihan ng tunay na dragon sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, para siyang naging isang banal na dragon na pumapailan lang sa kalangitan. Ang napakalawak na puwersa ay rumagasa na tila kayang durugan ang lahat ng haarang dito. Rumble! Biglang nanginig ang buong katawan ni Hierarch Skycloud. Sa lakas ng banggaan, hindi na niya halos makontrol ang sibat sa kanyang mga kamay. Masyadong malakas si Zephyr. At higit sa lahat, napakarami nitong nakatagong alas. Sa bawat pagsasanib ng kanyang iba't ibang kapangyarihan, lalo lamang lumalakas ang kanyang tunay na lakas. Sa pagkakataong ito, hindi na nagbigay ng kahit kaunting pagkakataon si Zephyr. Hawak ang lightning spear. Muli siyang rumagasa ng buong bilis. Puff! Isa na namang malaking subo ng dugo ang iniluwa ni Hierarch Skycloud. Kapansin-pansing humina ang kanyang aura. Sa wakas, napagtanto niya ang katotohanan. Bagamat nasa ikalimang antas lamang ng spirit realm si Zephyr, ang tunay nitong lakas ay sapat upang durugan ang karamihan sa mga eksperto ng alchemy realm. H. Nagnitngit si Hierarch Skycloud. Ang kanyang sigaw ay puno ng galit at matinding pagtutol. Sa isang iglap, muling sumabog ang sinaunang kapangyarihan sa kanyang katawan. Parang rumaragas ang karagatan ang kanyang tunay na enerhiya. Kasabay nito, isa-isang nagliwanag ang mga sinaunang ron sa kanyang katawan. At muli, patuloy na lumakas ang kanyang aura. Ngunit, hindi na siya binigyan ni Zephyr ng pagkakataon. Klang! Sa isang kisap mata, muling sumugod si Zephyr. Itinaas niya ang lightning spear. At buong lakas itong itinarak patungo sa langit. Kasabay ng malamig niyang tinig. Isang nakamamatay na killing intent ang bumalot sa buong mundo. Mamatay ka. BOOOOM. Yumanig ang langit at lupa. Tumahimik ang buong paligid. Sa sumunod na sandali, biglang dumagundong ang kalangitan. Hindi mabilang na mga kidlat ang bumagsak mula sa himpapawid. Na tila isang makalangit na kaparusahan. Boom! Sa isang iglap, direktang winasak ng mga kidlat ang lahat ng depensa ni Hierarch Skycloud. Hindi lamang iyon. Tuluyan siyang nilamon ng rumaragas ang kidlat. Wala na siyang matakbuhan. Wala na rin siyang maipagtatanggol. Ang kapangyarihan ng kidlat ay naging kanyang pinakamalaking bangungot. Hindi ko matatanggap ito. Tuluyan na bang matatapos ang buhay ni Hierarch Skycloud sa ilalim ng kapangyarihan ng lightning spear? May nakatago pa ba siyang huling alas na kayang bumaligtad sa laban? Ano pa ang susunod na nakakatakot na kapangyarihang ilalabas ni Zephyr kung magpapatuloy ang labanan? Kabanata 1583, Ang Lakas ng Espada. Ang huling hatol kay Hierarch Skycloud. Sa ilalim ng walang tigil na pagsalakay ng hindi mabilang na kidlat, lalong nagnitngit si Hierarch Skycloud. Ayaw niyang matalo. Ayaw niyang sumuko. Sunod-sunod na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa kabila ng matinding pinsala, patuloy niyang pinipilit na ilabas ang natitira niyang lakas. Isinusugal na niya ang lahat. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa anumang kayamanan. Iisa na lamang ang nasa isip niya. Mabuhay. Dahil sa desperado niyang huling paglaban, maging si Zephyr ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Sa loob ng 10,000 metro, nagsimulang mabiyak ang mismong kalawakan. Maging ang napakalaking monolith na itinayo ni na Hierarch Skycloud at ng payat na Supreme Elder ay tuluyang gumuho. Boom! Ang rumaragasang shockwave ay umabot hanggang sa kailaliman ng kagubatan. Isang mabangis na halimaw ang agad na nahati sa gitna sa lakas ng pagputok. Ngunit, habang patuloy na nagngangalit ang mga kidlat, dahan-daang ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang lightning spear. At sa pagkakataong ito, isang mas nakakatakot na kapangyarihan ang kanyang pinakawalan.
Lakas ng espada. Ito ang isa sa kanyang pinakamalalakas na alas. Bagamat wala na sa kanya ang Golden Combat Sword, hindi nito ibig sabihin na nawala na rin ang kanyang sword intent. Sa mismong sandaling iyon, isang nakapangangilabot na presyon ang bomb-alot sa buong paligid. Para itong isang sword domain na kumokontrol sa lahat ng nasa loob nito. Biglang nanginig ang buong katawan ni Hierarch Skycloud. Ang kanyang tunay na enerhiya ay tila hindi na niya makontrol. Unti-unti siyang nilamon ng matinding takot. Paano ito posible? Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Paanong ang isang kabataang nasa spirit realm lamang ay nakaunawa na ng napakalalim na lakas ng espada? Kahit siya, hindi pa naaabot ang antas na iyon. Sinubukan niyang lumaban. Ngunit, sa ilalim ng sword domain, halos hindi na siya makagalaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng Domain of Muan, ganap na ipinamalas ni Zephyr ang kanyang nakakatakot na sword intent. At kahit lightning spear ang hawak niya, taglay pa rin nito ang kapangyarihan ng isang tunay na espada. Mamatay ka. ROOOAR. Ang sword intent ay naging isang napakalaking pulang dragon ng espada. Taglay ang walang kapantay na banal na kapangyarihan. Rumagasa ito kay Hierarch Skycloud. BOOOOM. Sa sandaling tumama ang pag-atake, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog na tila isang bagong araw ang isinilang. Sunod-sunod na dagandong ang yumanig sa buong kalangitan. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Zephyr. Muli siyang sumugod. Isa-isa niyang pinakawalan ang lahat ng natatangi niyang mga teknik. Mas perpekto. Mas mabagsik. Mas nakamamatay. Sa bawat pag-atake, lalong nadudurog ang depensa ni Hierarch Skycloud. Kahit ang kanyang pilak na malambot na baluti ay nagsimulang mabiyak. Crack. Isa-isang lumitaw ang mga bitek sa mahiwagang baluti. At sa sumunod na sandali, parang isang kidlat na palaso, inihagis ni Zephyr ang lightning spear. Whoosh! Diretso itong tumagos sa dibdib ni Hierarch Skycloud. Kasabay nito, isang napakalakas na kulog ang muling umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Tuluyan na bang namatay si Hierarch Skycloud matapos tumagos ang lightning spear sa kanyang dibdib? Ano ang mangyayari kapag tuluyan nang nabasag ang mahiwagang malambot na baluti? May mas nakakatakot pa bang kaaway na naghihintay kay Zephyr matapos ang laban na ito? Kabanata 1584, Nilamon ng Nine Serenities Fire. Ang pagwawakas ng Supreme Elder. Damn it! Biglang nagbago ang mukha ng payat na Supreme Elder habang nakikipaglaban sa Nine Netherbird. Nakita niya ang pagbagsak ni Hierarch Skycloud. Matagal na niyang naririnig ang pangalan ni Zephyr. Alam niyang pambihira ang batang ito. Ngunit kahit kailan, hindi niya naisip na kaya nitong talunin ang isang ika-4 na antas ng Alchemy Realm na eksperto. Isang pinuno ng akademya. Isang eksperto na daan-daang taon ang ginugol sa paglilinang. Paano siya natalo ng isang kabataan? Alalahanin mo muna ang sarili mo. Isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw. Sa isang iglap, ibinuwa ng Nine Netherbird ang isang bola ng maitim na apoy. Tahimik itong lumipad. Walang malakas na dagandong. Ngunit ang kapangyarihang taglay nito ay sapat upang manginig ang puso ng sinuman. Ito ang Nine Serenities Fire. Isa sa pinakamakapangyarihang apoy sa mundo. Paano ito kayang labanan ng isang ordinaryong tao? Puff! Sa sandaling tamaan ng apoy, napadora ng dugo ang payat na Supreme Elder. Hindi. Agad niyang pinakawalan ang buong lakas ng kanyang tunay na enerhiya. Pilit niyang sinusubukang alisin ang apoy sa kanyang katawan. Umalis ka. Sa buong lakas niyang pagpupumiglas, bahagya niyang naitaboy ang bahagi ng Nine Serenities Fire. Ngunit, bahagi lamang iyon. At tila nagalit ang apoy. Boom! Sa isang iglap, tuluyan nitong pinakawalan ang tunay nitong kapangyarihan. Ang tila mahinang apoy ay naging isang nagngangalit na dagat ng apoy. Walang makakapigil. Walang makakatakas. Isang nakapanghihilakbot na sigaw ang umalangaw-ngaw. At sa harap ng nagngangalit na Nine Serenities Fire, ang buong katawan ng payat na Supreme Elder
ay tuluyang natupok. Sa loob lamang ng ilang sandali, naging abo siya. Tahimik na nagwakas ang isang makapangyarihang eksperto. Nang makita iyon, napabuntong hininga si Zephyr. Sa wakas, natapos din ang matinding labanan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa pagkakataong ito, sa sarili niyang lakas, napatay niya ng harapan ang isang eksperto sa alchemy realm. At lalo niyang naunawaan kung gaano kalakas ang nagiging resulta kapag perpektong pinagsama ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, may isang bagay din siyang napagtanto. Si Hierarch Skycloud ay mas mahina kaysa kay Tianmie. Kaya noon, hindi lamang lakas ang dahilan ng pagkapanalo niya kay Tianmie. May kaunting swerte rin siyang kakampi. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Sa kasalukuyan niyang lakas, may sapat na siyang kakayahan upang harapin ang isang kalabang kasenlakas ni Tianmie. Swoosh! Sa isang kumpas ng kamay, kinuha ni Zephyr ang 4 na loot rings mula sa katawan ni Hierarch Skycloud. Pagkatapos, isang palad ang kanyang pinakawalan. Boom! Tuluyang naglaho ang katawan ni Hierarch Skycloud. Samantala, napabuntong hininga ang Nine Netherbird. Sayang! Wala man lang siyang naiwan na maayos na kagamitan. Natawa ng mapait si Zephyr. Tara na. Sa lakas ng 9 Serenity's Fire. Kung may natira mang loot ring ang matandang iyon, malamang ay naging abo na rin. Sayang nga naman. Isang eksperto na nabuhay ng mahigit 1,000 taon. Tiyak na marami sana itong naipong kayamanan. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay nilamon ng nakakatakot na apoy. Ano kaya ang laman ng 4 na loot rings na nakuha ni Zephyr mula kay Hierarch Skycloud? May nakatagong kayamanan kaya roon na magpapalakas pa sa kanya. Matapos ang madugong labanang ito, sino naman ang susunod na haarang sa landas ni Zephyr? Kabanata 1585, ang mahiwagang disyerto at ang lihim ng sinaunang barbarian plain. Swoosh! Sa isang kisap mata, tuluyang winasak ni Zephyr ang mga nakatagong monolith sa paligid gamit ang kanyang spirit energy. Unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ng sinaunang barbarian plain. Tara na! Mahinahon niyang sambit habang nakatanaw sa malawak na kapatagan. Tumango ang Nine Netherbird. Sa sandaling iyon, wala nang bakas ng 2 eksperto sa alchemy realm na namatay sa lugar na iyon. Tanging ang mga wasak na lupain na lamang ang nagpapatunay na minsang naganap ang isang matinding labanan. Whoosh! Isang malakas na hangin ang hamampez. Tinangay ng nagliliparang buhangin ang lahat ng bakas ng digmaan. Unti-unting nabura ang bawat palatandaan. Mula sa malayo, mistulang isang higanteng halimaw ang sinaunang barbarian plain na tahimik na naghihintay ng susunod nitong biktima. Habang papasok si Zephyr, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Parang buhay ang lugar na ito. At ang lahat ng nakita niya noon ay hindi lamang ilusyon. Habang patuloy siyang naglalakad, hindi siya tumitigil sa pagmamasid sa bawat pagbabago ng aura sa paligid. Maingat niyang sinusuri ang bawat pulgada ng kapatagan. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang naglalakad. Nang biglang tumigil ang kanyang mga hakbang. May kakaibang pagbabago sa aura sa kanyang harapan. Isang sinaunang presyon ang dahan-daang kumalat. Parang libu-libong taon na itong nananatili sa lugar na iyon. Sa isang kisap mata, biglang nagbago ang tanawin sa kanyang harapan. Ang dating kapatagan ay napalitan ng isang walang katapusang disyerto. Humahagupit ang napakalakas na hangin. Ang dilaw na buhangin ay umiikot sa himpapawid na tila isang dambuhalang dragon. Tahimik na napatingin si Zephyr. Alam mo ba kung kailan lumitaw ang disyertong ito? Napailing ang Nine Netherbird. Hindi. Bigla na lang itong lumitaw. Hindi ko rin alam kung paano. Maging ito ay naguguluhan. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang hari ng sumpa na Diablo. May mali sa sinaunang barbarian plain na ito. Para itong isang likas na harang na kusang inililigaw ang mga pumapasok. Kung tama ang hinala ko, may isang mahiwagang kapangyarihan sa lugar na ito. Isang kapangyarihang kahalintulad ng isang monolith. Monolith.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Kaagad niyang pinakawalan ang kanyang napakalawak na spirit energy. Parang rumaragas ang kidlat. Mabilis itong kumalat sa buong paligid. Ilang sandali ang lumipas. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Hindi niya inakalang. Napakalawak pala ng lugar na ito. Gaano man niya palawakin ang kanyang spirit energy. Hindi niya mahanap ang dulo ng disyerto. At higit pa roon. May manipis na mahiwagang aura na tila humahadlang sa kanyang pagsisiyasat. Ang pakiramdam na iyon ay kaparehong-kapareho ng kanyang naranasan sa Immortal Secret Land. Ngunit, mas sinauna, mas misteryoso, mas nakakatakot. Habang patuloy siyang nagsisiyasat, may isa pa siyang natuklasan. Humigit kumulang 100 kilometro mula sa kanyang kinaroroonan. May isang maliit na lungsod na tahimik na nakatayo sa gitna ng walang katapusang disyerto. Sino ang mga naninirahan sa misteryosong lungsod na iyon sa gitna ng disyerto? Ano ang tunay na lihim na itinatago ng sinaunang barbarian plane at ng mahiwagang monolith? Kapalaran ba o isang mapanganib na bitag ang naghihintay kay Zephyr sa lungsod na iyon?